Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan na po natin agad mga katambay. Itong talagang sikat po at lagi pong laman ng mainstream media mga katambay. Ang Marcoses mga katambay at yung sinasabing di umano mangga at yung mga nambudol daw po di umano sa pamilya Duterte at sa taong bayan po sa atin daw po nabudol po tayo mga katambay ng mga ito. At ito po sa kabila po ng nung nakaraang araw lang po nagpahayag na wala pong sasamahang partido ang Senadora Amy Marcos, pero ngayon po iba na po mga katambay. Meron na po siyang partido ngayon mga katambay. Kasama naman po ang partido ng mga oligarko, mga katambay, ng mayaman sa ating bansa. Partido po ng dating senador Manny Villar, mga katambay. Ito po mga katambay, pakinggan po natin ang mga nag-file daw po, ang napakagagaling na politiko sa ating bansa. Nag-file na po ng kanilang candidacy sa COMELEC, mga katambay. At talagang napakarami pong nagawa sa bansa natin ito. Momentohan po natin itong mga sikat sa mainstream media, mga politiko, mga katambay. Dante, sino-sino ang mga personalidad na mga maagang nag-file ng kanilang COC ngayong araw? Magandang umaga, Ella. Pasado alas 10 ngayong umaga no ay naghahain na rin ng kanilang Certificates of Candidacy o COC si dating Senate President Vicente Soto III at gayon din yung kanyang katandem noong 2022 national elections na si dating Senadora Ping Lacson at kasama nilang dalawa, Ella, ang isa pang re-electionist senator na si Senator Lito Lapid. Ang tatlo ay kasama sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Soto ay sinamahan ng kanyang pamilya sa pangunguna ng kanyang asawa at aktres na si Helen Gamboa at ng kanyang dalawang anak na sina Vice Mayor Gian Soto at Ciara Soto. Ayon kay Lacson at Soto, dapat maibalik ang tamang decorum o kaayusan, partikular sa Senado kapag sila ay nahalal. Samantala, naghain na rin, Ella, ng COC ang presidential sister at re-electionist na si Senator Amy Marcos sa ilalim ng Partido Nacionalista ni dating Senator Manny Villar. Kasama nito ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Matatandaang isinama ni Pangulong Bongbong Marcos sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanyang kapatid, pero nagdesisyon si Senator Amy na dumistansya. Nanindigan itong ayaw niya umanong mamangka sa dalawang ilog, pero sabi naman anya ni PBBM ay susuportahan siya sa darating na eleksyon. Sa tanong naman, Ella, kung tatanggapin ba nito kung sakali namang i-endorso siya ni Vice President Inday Sara Duterte, ito ang naging sagot ng mambabatas. Hindi ko alam, hindi ko pa napapag-usapan yon. Ang akin lang, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Mga katambay, talagang kaya-kayang bilugin ang ulo ng mga Pilipino, mga katambay. Ginagawa po talagang tanga at bobo ng mga politiko ang mga Pilipino. Iba na po henerasyon ngayon, di po ba? Matalino na po ang mga Pilipino ngayon. Hindi na po basta-basta kayang bulahin po ng mga politiko. Sasabihin mo na pinili mo na maging malaya lalo sa sinasabi mong partido ng iyong kapatid, ang Bagong Pilipinas. Samantalang yung partido na sinamahan mo na partido ng dating Senador Villar, ang Partido Nacionalista, kaalyansa ng Pangulong Marcos. Kaalyansa po. At sa totoo po, mga katambay, kung hindi nakakamali ang inyong lingkod, yung anak po mismo ng may hawak ng partido na sinamahan po ng Senadora Amy Marcos, inindorso po ng Pangulong Marcos yung anak ng Villar, si Camille Villar. Di ba? Bilang senador doon po sa Bagong Pilipinas.
Di po ba? Parang pinagluloko po tayo ng Senadora Amy Marcos para po makabudol po yata muli sa atin. At gamit na gamit pa rin po ang Sara Duterte, ang ating Vice President. Talagang pilit pa rin kinakabit. At hindi pa raw napag-uusapan. Bistado na po kayo mga Marcos. Di ba? Mga Marcoses, bistado na po kayo ng taong bayan. Lalo-lalo na, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Di po ba? At yung mga pangako nyo, yung gagawin nyo ay hindi nyo po nagagawa sa taong bayan. Lugmok pa rin sa kahirapan ang mamamayan. Mahihirap, middle class. Di po ba? At yung problema po sa kakulangan ng trabaho sa ating bansa, hindi pa rin natutugunan. Pero ito na naman po kayo. Kasama pa po ang matatandang politiko na nagbabalik na naman. Si Senador Lapid, Lacson, at Soto. Ibabalik daw po sa tamang decorum o decorum ang Senado. Pambihira. Senado pa rin ang iniintindi nila, hindi taong bayan. Ibang klaseng mga politiko ito. Ito po bang dapat nating iboto, ihalal itong mga inugatan na po ito? Inugatan na, may mga ugat na po ito, may mga ulalo na. Mga katambay, pag sa larangan ng politika, mga expert na po ito, mga katambay. Expert pagdating po sa politika. Ubod na ng yaman itong mga ito. Napakayayaman na nito. Tapos ito na naman, babalik na naman, di po ba? Kaya nga, sinasabi ko nga po mga katambay, mag-isip po tayo. Yung mga ganito, tingnan nyo po, sakay na sakay po ang media natin sa mga politikong ito. Wala na po kasi nakikita ang ating sambayanang media, mga katambay. Kung hindi itong mga taong na to, ito lang po ba talagang pinakamagagaling at ito po ba ay makapagpapabago talaga ng bansa natin? Ito po bang mga politiko na ito, na mga parte rin ng oligarko, mga katambay? Dahil napakayayaman na po nito Di po ba? Ang tanong ko nga lang po, simple Ano po ang naging legacy ng mga ito, mga katambay? Humilera man lang ba tayo sa sinasabi natin mga kapitbahay natin bansa na hinigitan pa tayo, na mas malaki pa tayo sa kanila? Di ba? Katulad ng Singapore, napakaliit na bansa. Di ba? Brunei, napakaliit na bansa. Taiwan, na nagsasarili na. Di ba? Maliliit pero mas mayaman sa atin, mas progresibo. Dahil magagaling ang mga politiko nila ron. Di po ba? Maliliit. Pero Pilipinas, mas malaki sa kanila. Anong klase may politiko tayo? Bakit hindi tayo umaasenso katulad nila? Mayaman naman ang ating bansa. Maraming pinagkukunan ng ating bansa. Hindi po ba? May suporta pa tayo ng mga OFW. May suporta pa tayo. May mga remittance pa yan. Di po ba? Kaya lang, ano ang problema natin? Di ba ang problema natin, mga politiko? Mga katamay, mga politiko katulad nito, di umano. Paano unlad ang bansa natin kung ganito na lang? Ang mga politikong laging maglilingkod sa atin. Matagal na po sila naglingkod pero hindi po nila napaangat ang bansa natin. Hikahos pa rin. Di po ba? Mga mambabatas. Kaya nga sabi ng mga Pilipino, naging mambubutas. Di po ba? Kaya mga kababayan ko, isip-isip po tayo. Wala pong nagawang kabutihan sa bansa natin ito, lalo sa mga Pilipino, lalo sa mahihirap at nasa middle class. Isang damukal po ang problema ang kinaharap natin sa kahirapan. Pero wala po silang nagawang pagtugon. Naka-6 na taon na po iba rito, katulad ni Lapid at ni Senadora Amy Marcos na manggagamit daw. Napababa man lang ba kahit kuryente? Kahit sabihin mo hindi napababa, na-fix ba? Tubig?
Di po ba? May mga nagawa po ba itong pagtulong sa mga manggagawa natin? Sa sobrang hirap ng pinagdadaanan natin sa buhay? Naiparehas man lang ba ang kita ng mga manggagawa natin? Pumarehas man lang ba? Na katulad ng sinasabi ko nga, yung pamumuhay nila, pumarehas ba? Pumarehas ba tayo sa kanila? Di ba? Tayo, boss di ba? Sinasabi ko nga, boss tayo. Kaya isip-isip tayo mga katambay. Ito na naman, Tapos, ang galing magpaikot. Gamit na gamit po. Gamit na gamit pa rin ng mga Duterte. Hindi po sila po pwedeng hindi nila gamitin ng Duterte. Lalo sa Mindanao at Bisaya. Mga katambay. Kaya lalo ang senadora. Talagang ikakabit niya ang sarili niya sa Duterte. Lalo kay Vice President Sara Duterte. Baka hindi siya manalo. Dahil hindi po makapagpapanalo ang Luzon. Kailangan mo ang Bisaya at Mindanao. Di po ba makatambay? Kasi yan din po ang bukang bibig ng senadora nung nililigawan niya ang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Na kailangan nila na merong kakampi na taga Mindanao. Di po ba? Alam naman natin ang mga Duterte hindi lang sa Mindanao malakas. Malakas din sa Bisaya. Di po ba? Kaya gamit na gamit ito ng senadora mga tambay. At talagang niluluko po tayo. Ginagawa po tayo mga bobo mga tambay. Itong mga politiko na ito na kesyo aalis. Kesyo hindi sasamahan ang partido ng Pangulong Marcos Jr. Humakbang lang ng isang hakbang. Pero yung sinamahan, yun din. Magkakapartido, magkakakilala, magkakaibigan din silang lahat, mga katambay. Ginagawa po tayo mga tangat bobo na mga ito, mga tambay. Lalo ni Senadora Amy Marcos. Humiwalay. Dumistansya. Walang sasamahang partido. Pero ngayon, nakasama po sa partido ng dating senador. Naging speaker din po na si billionaire Manny Villar. Doon po siya pumartido. Samantala yung partido ni Manny Villar, kasama po at kaalyado ng Pangulong Marcos dahil yung mismong anak nga ng Manny Villar at Senadora Villar at meron pa isang senador na Villar, di ba? Ini-endorso po ni Pangulong Marcos yung isang Villar. Di ba? Si Camille Villar. Kaya ginagawa po ibang klase. Mabibilog na naman ba ng isang Amy Marcos ang mga Pilipino? Mabubudol na naman kaya ng isang Amy Marcos sa mga Pilipino sa mga ganitong diskarte? Pinaganda mo lang, pero nahandong ka rin sa circle ng mga pulpul politiko, di umano? Sa mayayaman, kasama rin sa mayayamang alyansa, kuno. Di ba? Yan, isama natin. Lapid, Lacson, Soto. Mga inugatan na kasama ang Marcos, ilang termino na. Nakatama. Isip-isip po tayo. Huwag na po natin aksayahin at tingnan po natin ang kinabukasan ng ating mga anak, mga tambay, ang ating bayan. Saan ba patutungo ang bansa natin pagka ito na naman, sila na naman? Dahil sobra-sobra na po yata ang nakuha nila sa atin. Lalo sa pera ng taxpayer. Sobra-sobra na po yata. Pero ang bansa natin, lugmok pa rin. Hirap pa rin. Yung mga sinasabi nila, ibabangon, iaayos. Sila lang ang naging maayos. Sila lang ang bumangon. Di ba? Sila lang ang nagkamal yata. Nagkamal ng isang damukal yata. Naiayos nila ang buong pamilya nila, buong lahi nila. Mga katambay, naiayos nila nung sila'y nasa pwesto po yata. Hindi ang sambayan ng Pilipino ang inaayos. Yung kanila ang naayos, mga katambay, inuna. Kitatanda na nilang politiko, ano ang inaiayos nila, mga katambay? Pangalan, mga pangalan lang na iayos. Maganda lang pakinggan, mga katambay. Mga disente kuno. Mga disente ang mga suot. Mga katambay, kala mo mga kagalang-galang at napakagagaling na politiko.
kung mananamit, di ba? Kung umistyle. Pero tingnan po natin ang bansa natin sa kanila. Naglingkod na po sila na napakatagal na panahon. Ano pong klaseng bansa meron tayo? Umaasa pa rin tayo sa ibang bansa. Kailangan pa rin natin lumayas sa Pilipinas para lang makaranas ng konting ginhawa sa buhay dahil wala tayong kapag-apag-asa sa Pilipinas. Lalo kung tayo ay ordinaryong manggagawa lamang, hindi tayo makakabuhay ng pamilya sa ating bansa kung doon tayo magtatrabaho asing ordinaryong mamamayan. 600? 600 plus? Wala pang 600? Pag wala ka sa NCR, paano ka makakabuhay ng pamilya niyan? Samantalang yung mga politiko na hinahalal natin, kayayaman, nagsisiyaman. Di po ba? Tayo ang nagbibigay ng kanilang iniyayaman yata at sinusweldo yata, di umano mga katambay. Sila nagtatamasa, naggagandahan ng mga sasakyan, naggagandahan ng mga bahay, naggagandahan ng mga farm, naggagandahan ng mga bahay sa ibang bansa, mga katambay. Nakapagta-travel anytime na gustuhin nila. Anytime, pwede silang mamasyal, mag-travel sa iba't ibang bansa. Pero yung mga mahihirap na nagtatax, mga katambay, taxpayer, hikahos, para lang sabihin na mabuhay natin at mabuhay natin ang ating mga anak, kailangan pa natin lumayas sa Pilipinas. Lumayas, mga katambay. Hindi katulad ng mga sinasabi ko nga, mga katambay, na maliliit na bansa. Hindi lumalaya sa mga tao nila. At tulad sa Singapore, di ba? Brunei at Taiwan, kumukuha pa sila ng manggagawa sa atin. Di ba? Tayo, pulubi. Sila, kay gaganda ng buhay. Kaya mga katambay, kailangan na po natin i-demolish itong mga ganitong klaseng politiko. Wala po itong magagawa. Kasi matagal na sila naglingkod sa atin, wala naman nagawa. Tayo lang ang ginatasan nila, di umano mga katambay. Ginatasan tayo ng ginatasan ng mga klaseng politiko na meron ito. Na talagang tingnan nyo po, kung talagang ito pong mga tao na ito, mga politiko na ito na hindi nakikinabang ng sobra-sobra sa gobyerno, bakit sila nagsusumiksik? Bakit sila nagsusumiksik maging politiko? Maglingkod kuno sa bayan natin samantalang nakapaglingkod na sila? Bakit ayaw nilang iwanan kaya? Di ba? Logic lang yan. Kasi, di ba? Di kaya napakarami talagang pakinabang pag ikaw ay naging taong gobyerno, naging politiko, dahil hindi mo maiwan-iwan, mga senior citizen na ito. Mga katambay, matatanda na ito, senior citizen na. Pero ayaw na ayaw pang umalis. Ayaw na ayaw bitawan ng pagiging politiko. Di kaya. Dahil nga sa sobra-sobra kaya. Sa bagay, pag nilagay mo ng logic, di ba mga katambay, sabi nga, di umano, ang dalawang institusyon daw po ng Kamara at Senado, may mina raw po ng ginto dyan. Isang damukal daw pong ginto ang nakukuha riyan sa dalawang institusyon na yan. Bakit mo iiwanan yan? Bakit mo hindi paghahangaran na makabalik dyan kahit na sobra-sobra na ang ginawa mo at nakuha mo di umano, pero wala ka namang ginawa sa bayan, hindi mo man lang naibangon ang bansa, lalo sa kahirapan. Di ba? Sila na naman. Dahil kaya sa ginto, nakakatambay, may issue na nga tayo ng ginto. Di ba? Nawala na ang ginto ng Pilipinas, ng taong bayan. Wala man lang yata nag-iimbestiga sa mga ito. Wala man lang nag-iimbestiga, mga katambay. Bakit kaya? Dahil kailangan dumistansya. Walang kakampihang partido. Ganun po ba? Isip-isip po mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Maging matalino na po tayo mga katambay. Alam na po natin at kilala na natin sila mga katambay. Nagsama pa. Pinakita pa kung gaano sila katindi. Kasama pa magulang kuno, mga anak, sa pag-file para lang masabing mabubuting politiko sila mga katambay. Mga mabubuting magulang sila at mabubuting anak. Ay nako. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan.
sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod. Muli po, paalam, bye-bye, ingatan na ba.